Iniulat na agresibo umanong hinarang ng isang warship ng People's Liberation Army Navy ang isang frigate na patungo sana sa West Philippine Sea at sinabi na bigo umanong makalapit ang Navy sa nasabing isla. Sinabi sa report ng Navy na hinarang umano ang habang naglalayag ito patungo sa island at pinagsabihan umano sila ng mga Chinese sa radyo na lumayo sa nasabing isla. Agad namang pumalag ang mga tauhan ng Navy at sinabi na walang karapatan ang Chinese Navy na harangan sila sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, ngunit nagpatuloy pa rin umano ang pagiging agresibo ng mga Chinese. Sinabi din ng Navy na hindi umano ito ang kauna-unahang pagkakataon na hinarang sila ng Chinese Navy sa West Philippine Sea, ngunit nangako sila na hindi sila magpapatalo at susubukan nilang bumalik ulit sa island. Ito ay matapos manawagan ang isang mambabatas na i-report ng gobyerno ng Pilipinas sa United Nations ang patuloy na ginagawang paglabag ng China sa naging ruling ng Permanent Court of Arbitration sa West Philippine Sea. Ayon kay Juan Miguel Zubiri na dapat ibigay ng gobyerno ng Pilipinas ang dokumentasyon ng kasalukuyang sitwasyon sa West Philippine Sea at dahil ito sa patuloy na pagtanggi ng China na kilalanin ang naging desisyon ng United Nations. Idinagdag niya na hindi tayo dapat humito sa arbitral ruling lamang, ngunit dapat nating i-follow up at ipaalam sa The Hague kung ano ang aktual na ginagawa ng China. Dapat ding iharap ng gobyerno sa UN ang paulit-ulit na ginagawang panghaharas at panggigipit ng komunistang bansa sa West Philippine Sea. Nanalo ang Pilipinas noong July 2016 sa kasong inihain ng gobyerno sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague laban sa iligal na pag-angkin ng komunistang bansa sa halos buong South China Sea. Ngunit tumanggi ang China na kilalanin ang naturang desisyon at patuloy itong nagdi-deploy ng mga Coast Guard at militia vessel sa ilang mga lugar sa West Philippine Sea tulad ng Iroquois Reef at Sabina Shoal na kung saan ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sinabi ni Zubiri na dapat nating ipakita ang video at photographic na ebidensya ng kanilang iligal na panghihimasok at pagkamkam sa mga teritoryong inaangkin ng ibang mga bansa sa pamamagitan ng patuloy na pagsasagawa ng komunistang bansa ng mga reklamasyon. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na nagbigay umano ng ultimatum ang bagong foreign minister ng China na si Wang Yi laban sa presensya ng mga barko ng Coast Guard at Navy sa South China Sea at sinabi na dapat na umanong umalis ang mga barko sa nasabing karagatan. Sinabi niya na wala umanong karapatan ang gobyerno na mag-deploy ng anumang naval o Coast Guard ship sa South China Sea dahil pagmamay-ari ng China ang nasabing karagatan. Dapat umanong humingi ng pahintulot ang Navy at Coast Guard sa Chinese government bago sila makapasok sa karagatan ng China dahil nagdadala umano ng banta ang presensya ng sandatahang lakas sa kanilang mga isla sa South China Sea. Sinabi rin ni Wang Yi na ipinagbabawal din umano ng kanilang bansa ang hindi otorisadong pangingisda sa South China Sea upang maprotektahan ang kanilang teritoryo laban sa iligal na panghihimasok ng mga foreign vessel. Iniulat ito matapos ang pinakamalaking Coast Guard ship sa mundo ay sumama sa iba pang mga Chinese vessel na kasalukuyang nagkukumpulan malapit sa Ayungin Shoal na kung saan ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon sa isang US-based na national security expert
na si Ray Powell, ang CCG-5901 na binansagang monster ship dahil sa laki nito ay sumama sa isa pang CCG vessel na 4203 at patuloy umunong dumadami ang mga Chinese vessels sa ayungin na kilala din sa International Maritime Map bilang Second Tama Show. Sinabi ni Powell na ginamit niya ang Automatic Identification System upang matukoy ang CCG Vessel 5901. Ang 12,000 toneladang barko ay armado umano ng mga machine gun at may malaking helicopter platform at hangar na pwedeng gamitin ng malalaking rotary wing aircraft. Ang Chinese Coast Guard Vessel 5901 ay doble ang laki kaysa sa Ticonderoga class guided missile cruiser ng US Navy at mas malaki rin kaysa sa Arleigh Burke class guided missile destroyer. Bago ito makita malapit sa Ayungin Shoal, ang China Coast Guard Vessel 5901 ay na-monitor sa North Natuna Sea ng Indonesia, isang marginal area na matatagpuan din sa South China Sea sa loob ng exclusive economic zone ng Indonesia. Inaangkin ng Beijing ang pagmamay-ari ng malalaking bahagi ng West Philippine Sea sa ilalim ng Nine Dash Line policy nito. Patuloy ding ginagamit ng China ang mga Coast Guard vessel at maritime militia upang harasin, takutin at sundan ang mga barko ng Pilipinas sa nasabing karagatan.